Okay, good day mga ka-GG Humble World. So meron tayo rito shooter FI 115. So ang problema nito ni Sir ay laging nalolobat. Tama, Sir? Tama. So nalolobat at the same time nag-battery operated, nagkabit ng dual horn. Yan, pakita natin yung dual horn. Ayun, no. Kaso kinabit sa piraso. No, tapos tinanggal yung stock. Hindi mo na makita, Sir, kung saan na napunta, doon sa shop sa pinuntahan mo. Then, ito yung malupit, no? Pakita natin. Kapit tayo ng konti. Pakita natin ng konti. Nakikita niyo yung harness. So, ilalapit ko, ha? Times 2 tayo. Ito. Nakita niyo yan? Ito. Ito yung ginawa, oh. Yan. O, tingnan niyo yung ginawa. Ayun, oh. Dinuktong dun sa preno. Ito. Ayan, oh. Ito yung brake switch. Dinuktong dito, ayan, oh. Diyan siya nag-battery operated. Dinuktungan ng wire. Tapos, pumunta rin sa tawag yan? Doon sa may switch ng, headlight. Ito. O, tapos, kinabit din yung voltmeter. Ayun yung wire ng voltmeter, oh. Diba? Ang problema, nabugbog yung harness. Ayan. Nag-overload current. Ito. Ayan. Nakita nyo, medyo nangingitim. Nagda-darken yung color. Ayan, oh. Medyo nag-iitim-itim siya. Yan. Kita nyo naman, di ba? Similar dito. Ayan, oh. Ayan, oh. Parang nagda-darken color sila. No? Ibig sabihin nun, overload current. Kasi nga, manipis yung wire. Tapos, nilagyan mo ng pabigat na dating AC driven o yung alternating current. Or tinatawag natin acquired current. Di ba? Acquired current o alternating current. Tinatawag natin ganon. Ngayon, siyempre, dahil nag-battery operated, dapat gaganda ng konting ilaw. Kaso ang problema, ito pa isang problema. Nag-battery operated, pero hindi nagpalit ng LED. Pag naglalagay daw siya ng LED, anong nangyari, sir? Pumuputok? Pumuputok. Nakailang LED na siya? Nakailan na, sir? Na LED? Pangatlong LED na. Tapos, binalik niya sa valve type. Ayan, o. 3 LED na sira. Tapos, binalik niya sa valve type para daw masurvive. So, tinesting ko kanina to. Nabagsak to ng mga 10.9 or mga 10.2. Pagbukas lahat yung ilaw niya. Pag binuksan ko lahat. Tapos, pag bumusina ako, bagsak na. Nasa 9 volts na lang. O. Ganun katindi yung nangyari dito. Ngayon, syempre, sabi ko sa kanya, dalhin niyo rito. Ito nga pala si Sir. Para makakita nyo. Pakita natin yung motor. Times 1 tayo. Yan. Ito yung motor. Yan. Tapos, Sir, konting interview, ha? Okay lang? Tiga saan kayo, Sir? Antipolo po. Tiga Antipolo pa yan si Sir, no? Sir, anong issue nito? Ulitin lang natin. Anong issue ng motorsiklo? Ayun nga po, namamatay. Tapos, namamatay. Pagka yung nasa stoplight ka, Opo. ayun, yung Pinapatay yung headlight para magkarga yung pinapatay mo yung headlight para lang hindi mamatay yung makina kasi nga madi-discharge, mauubos yung battery pag naka-minor, no? Which is, ang nakakabit lang sa kanya is dual horn. So ito, si Sir is from, tiga saan kayo, Sir? Antipolo po. Antipolo, ulitin ko lang, no? Antipolo si Sir. Ayan, shooter FI. So ano solusyon natin dito para magawa ko yung motorsiklo? So sabi ko sa kanya, power appliance, then papalitan ko ng LED yung headlight. Tapos, bibigyan ko pa siya ng bonus kasi meron ako mga busina rito. Ayan, oh. Kakabit ko na rin po sa kanya. Kasi wala nga stock niya. So, lalagyan ko na siya ng DIY na stock. Then, dual horn. Lalagyan ko na rin siya. Ako na magkakabit. Sa ko lalagay. Dito yung dual horn. Ayan, oh. Nakita niyo yung pwesto na yan. Ayan. Diyan ko ilalagay yung dual horn. Tapos, dito yung stock. No? Yan. Diyan ko ilalagay yung stock horn. Nga lang, medyo malaki to. Pero kaya yan. Ayun, oh. Kasi, ito yung mga pinaglumaan na nung iba. So, sabi ko sa kanya, bibigay ko na lang ng libre din. Total, iniwalan dito yan. So, bibigay ko sa kanya ng free. Kasi nadaya siya rin sa dual horn. Isa lang pala yung kinabit. Ayan, no? Nagbayad naman si Sir ng tama. Kaso, kulang yung serbisyo. Kaso, mas malupit, ninakaw pa yung stock horn. Mahal yun, di ba? Yung stock horn mo na original Suzuki, mahal yun. So, wag nyo pong, reminders ko lang.
Pagka po nagpapagawa kayo, nagpa-dual horn kayo at tinanggal yung stock, kunin nyo po. Kung ano man yung mga nakakabit sa motor nyo, kunin nyo. Kasi mahal po yung mga pyesa ng Suzuki. Lalo na kung nagpa-full wave kayo, kunin nyo yung stock regulator. Kukunin nyo lagi yan, yung stock regulator, yung stock na busina, kunin nyo palagi yan. Kung nagpapalit kayo ng ignition key, kunin nyo pa rin po. Nyari, nagpa-antay ano kayo, anti-thief na susian. Mostly sa mga rider GFI, ganyan, di ba? Saka sa ibang motor, kunin nyo po yung luma kasi mahirap po maghanap ng original. Mahal po yan. Hindi po biro yung mga presyo niyan, okay? So, yun lang, konting reminders lang. So, ito, ang gagawin ko solusyon is, ito troubleshoot ko na muna yung buong harness, syempre, di ba? Then, ipa-power up lines ko. So, mamaya, makikita nyo, ito, oh. Yan, ayun yung kaha. Oh, marami pa yan, ha? So, lilinisin ko na rin po yan. Ayan, pakita ko lang yung buong motor. Ayan, oh. Marami pa yan. So, lilinisin ko na rin po yan. Pupunasan ko na para pagkatapos kong mag-wirings, malinis na rin yung kanyang chassis. So, ganun po tayo lagi. Alright? So, kasama na yun sa, ano ko, kumbaga, initiative ko na yun. As, nagwa-wiring ako, nililinis ko na rin po yan. Libre na po yun. So, syempre, nabuksan mo na eh. Di ba? Ala, hindi pa linisin. So, ganun yung motto ko, no? Motto ko yun. Ano ko yan sa panagwa-wiring ako. Gusto ko, linisin ko na rin siya. Okay, so, yun, abangan nyo. Then, ayusin ko muna to. Syempre, nakita nyo naman kung paano mag-power up lines na ito. O, ngayon, magtatanong kayo, ano yung diagram? Similar lang po sa Rider JFI. Wala pong pinagkaiba. Ang naiba lang po yung pwesto. Nandito susian, nandito yung regulator. Okay? Pero sa wiring, si isang-isa po yan. Wala akong pinagkaiba. Pero kung sige, naghahanap kayo ng diagrams, ilalabas ko yan by the next time. Abangan nyo, ha? Ilalabas ko yung diagram na itong Shooter FI115. Alright? So, yun lang. JJA Humble Works. Antayin natin yung pagkatapos ito. Once na na-power up lines ko na. Okay, so 8:35 na ng gabi. At natapos na namin yung kanyang Shooter FI115. Ayan na. Check natin yung kanyang harness. Yun. Ayan. So, yan na yung harness. Malinis na. Yan yung battery. Battery yung busina. Then, yung harness. Ito. Ayan. Malinis, no? Ayun yung switching function ng kanyang dual horn. Then, ayun yung hazard temporary. Yan ang muna yung kinabit ko. Naubusan kasi ako ng switch. Then, ayun yung hazard, yung harness sa loob. Tapos, busina. No? Then, malinis yung harness. Oh. Ayan. Nakikita nyo, ha? Malinis. No? Walang gulo-gulo. Pagdating dito, ayun din. Check natin. Ayun, oh. Malinis. Tapos, naka-LED siya nga lang, temporary. Ayan, kasi wala tayong mabili na Philips T19. So, ito yung head niya. Ayan, oh. Tinanggal ko na po yung sakit doon sa gilid. Ayan, oh. Gumagana na rin yung starter button. Then, may passing light na rin siya. Ayan. Dito ko nilagyan ng passing. Kung makikita nyo rito, ayan. Passing light. Tapos, yung switching function ng horn saka hazard. Diyan ko na lang muna nilagay temporarily. Papalitan namin yan ng halo switch pagka nakabili na si sir. At ikakabit namin yung Philips T19 pagbalik niya. So ito, ipipix ko na muna. Then testingin natin yung after, no, yung pagka okay na. Kasi ang problema mo sir, 'di ba, yung charging. Charging namumroblema ka. So ngayon, bubuhin ko na muna yung flarings. Nakabit ko na muna, then tingnan natin kung ano yung mangyari yung outcome, ha? Alright. So, ayun. Tapos na. Ayan yung shooter niya, no? Ganda. Pogi. Then, checkin natin yung battery. So, Motolite na po yung battery niya. Kanina, GS yung ginamit ko, yung pag-testing natin. Ayan, bagong-bago, Motolite. Yun yung dalawang, ang tawag ito, yung, fuse, no? Fuse case, dalawa. Isa sa busina, isa sa power up, and then, nandun pa yung stock niya. Nakatago dun sa ilalim. Nandun pa yung stock na, fuse, no? 10 amps, ito 15 amps, 15 amps, okay? Then goods na yung battery, okay na tayo dyan, okay na yan, takpan na natin. Then final, ito, so susi natin. Kanina hindi ko magana starter sir, no? At namumroblema ka sa lobat issue habang nabiyahe. Naka dalawang battery na po siya na nasira. Ayan, 12.8. So pag check ng battery pag bago, dapat ganito. Pag nag-start kayo, ayun, no, 11.4 lang.
Di ba? Nakita niyo yung drop rate? Pag yan bumaba ng 9 volts below, once na nag-start kayo, ibig sabihin nun, time for change na ng battery. Kung mostly mga 2 years, no? 2 years, 3 years, ganun siya. Then, check natin yung ilaw. Passing, ito yung passing niya. Yan, gumagana ba? Tingnan natin. Yun, gumagana, oh. Yan. Kaya, gawin natin ano. Yun. Passing. Yun. Then, headlight. Bukas. Bukas din yung kanyang ito. May problema yung kanyang headlight na nabili kasi nga para lang matuloy ko yung pag-aayos. Kasi ang kinabit niya rito is bulb. Then, okay na yung starter. Okay na yung headlight. Signal light. Ayan, gumagana. Left. Then, right. Double check natin. Yan, left. Then, right. Tapos, may hazard yan, nandito. Ito yung access ng hazard. Yan, hazard. Yan, may hazard si sir. So, nilagyan ko na rin ng hazard yan, kabilaan yan. Yan, may hazard din, headlight. Focus natin headlight. Iyon. Okay, yung headlight. Then, busina. Yan, yan yung stock. Yung kinabit ko. Then, palitan. Switching function. Pag pinindot dito, yun. Busina, dual, ayan dual. Oh, yun oh. Yan ha. Medyo maano to kasi may problema tong LED na to. Yung nabili namin, hindi magandang klase. So sabi ko kay sir, palitan na lang ng T90 na Philips. By the next time, kung makakabalik si sir, kasi tiga antipolo pa po ito. Yan na, tapos na yung kanyang motor, hindi na nalolobat. Buksan yung headlight, bukas yung hazard. Then busina tayo. Busina. So hindi na bumabagsak ng, sabi mo sir dati 10. Ngayon 9. Ngayon hindi na. Kahit na yun kita mo. Bukas lahat ng ilaw, panel gauge, headlight, 'di ba? Walang daya Yan, bukas ha, gumagana. Gumagana yung hazard. Hindi ka tulad dati. Kakabahan siya. Ngayon, okay na rin charging, bukas lahat ng ilaw, okay na yung charging. Alright, so yun na. Finish na tayo. Yan, okay na tayo dyan. Gumagana lahat, high and low. Gumagana rin. Yan, tingnan natin. High, low, gumagana. Okay, gumagana high and low. Then, passing, gumagana rin. Yun, ha. So, pagka napalitan ng T19, mas malakas pa yung magiging buga ng kanyang headlight. Then, brake light, double check. Yun. Alright, so ayan na. Tapos na yung kanyang power appliance at troubleshooting ng Shooter FI115. Sir, ano masabi mo sir? Maraming salamat po. Yo. Alright, si sir may duty pa yan bukas. Okay, thank you sir. Maraming salamat po.